So, ayan guys. Nakikita nyo yung stain, yung watermark na yan. So, hindi pa masyadong malamig talaga ha. So, all over the place ang stain. Kung makikita nyo yun guys, so, si cellphone na itong gamit ko. Tapos sa ceiling ng washroom namin. So, ayun. So, it's all over the place. So, yun guys. May dumating nga na installer na nga ano tawag doon ha? Nag-insulate. Kasi nahulaan agad namin na walang insulation or manipis ang insulation doon sa aming master bedroom. Kasi may mga condensed doon sa kisame. May mga moisture. So, binuntahan nila ngayon, ngayong umaga. Nakita nila talagang zero daddy, no? Walang insulation. So, ngayon, nag-fill sila ng insulation ngayon. Maingay dito sa bahay. At ang dumi-dumi, ang kalat-kalat. Kaya ngayon, guys, nakamas kami. Nakamas kami ngayon. Kasi, mahirap na. So, hi guys, good morning. Dito tayo sa basement magkwentuhan. Para hindi maingay ang aking video. So, ganito guys ang tsura ng stressful at hindi makangiti sa umaga. Guys, ganito. Walang suklay and everything. Kasi, ikikwento ko sa inyo guys ng mabilisan lang Noong November 16 ng gabi, matutulog na kami dyan around 11 ng gabi. So, kinlos ang ilaw. Hindi ko talaga siya napapansin Nung paghiga ko na ganyan, napatingin ang tingin ko sa ceiling. Pero wala nang ilaw. Meron kaming dim light. And then, sabi ko parang merong watermarks. Sabi ni Jun, shadow lang yan. Sabi niya ganon. Tapos parang baka kung meron pa doon sa kabila. Sabi ko, buksan mo nga yung ilaw. And then, binuksan ng ilaw. So, dumambad sa amin na may mas malalaki pang patches doon sa kwarto namin na mga stain. So, that was mga 11, around 11 ng gabi. Pero sabi ko doon kay June, wag na natin muna i-text ngayong gabi yung builder kasi parang unethical naman, unprofessional na gabi na saka namin siya iti-text. So, early in the morning ng November 17, itinext namin siya at sabi naman niya ay actually parang galit pa nga siya pero hindi naman namin pwedeng baliwalain, di ba? Lalo-lalo na at magwi-winter na ngayon at winter na. Tapos sabi namin parang kulang sa insulation or insulation issue kaya nagkaroon ng moisture doon sa ceiling. At so parang nag-guess naman niya yung explanation namin kasi ang lalaki ng watermarks, mga stains. And then sabi niya sige, magpapadala ako ng mga guys dyan kasi nandito ako ngayon sa bakasyon, nandito ako sa bansa namin, sabi niya ganon. At ngayon nga napafrustrate kami ni June kasi hindi namin alam kung kailan siya magpapadala ng mga tauhan niya para tingnan yung ceiling, yung kisame namin. And then mabuti na lang at ngayon November 18 Monday tumawag yung kanyang mga tauhan na papunta na sila, on the way na sila at i-check na nila yung aming problema, yung issue. So ayun, nakita naman nila agad at sinilip nila, pinasok nila dun sa pinakakisame at na find outan nila na wala palang insulation. So, kasalanan nila, negligence nila yon, fault nila. So, ayan ang damage ng bahay. Actually, sa ibang part ng bahay, okay naman dun sa room ni Ashton, okay naman. Pero sabi niya, parang manipis ang pagkakalagay. At doon sa bandang loft, ay manipis din.
Usually, ang magandang insulation daw, at least 18 inches doon sa flooring. Pero ang pagkakasukat daw niya, nasa 13 lang ang insulation. Sabi niya, huwag ka mag-alala, masusolve natin to ngayon at tatapapan namin lahat kasi in-inspection niya na yung buong ceiling. Ang mahirap lang doon, dahil napakaraming beam ba yun, yung mga harang, yung nagsusupport doon sa bahay, sa bubong, maliliit na daw yung spaces. Kaya gagawin nila ngayong maghapon ng parang mga 3 hours. So, ganun guys, no? At, sabi namin din, yung master bedroom na doon, sa master bedroom namin ay kapag summer, sobrang init. Kapag winter time naman, sobrang lamig. Parang hindi nagpa-function masyado yung vent, yung heater namin. Pero sabi niya nga, dahil kulang yung insulation dun sa bubong, so pag mainit at summer, diretso ang init sa inyo. Tapos pag malamig, diretso din ang lamig. Sabi niya, pag nalagyan natin to ng insulation, hindi na ganun siya kalamig or kainit. Tapos, yung ano din namin kasi yung aming master bedroom, ang ilalim namin ay garage namin. So, yung garage namin ay heated garage siya, pero i-check din daw nila ang insulation ng garage. So, ngayon, pifill upan nila yung insulation din ng garage, yung between ng aming master bedroom tsaka yung garage. So, mayroon pang insulation yung in between. So, fill upan din daw nila. Baka sakali makatulong. At, guys, nakaka-stress, grabe. Kasi alam mo yon na iniisip mo kapag brand new house ang binili mo, para bang, brand new house wala akong magiging problema, di ba? Parang sasakyan lang kasi yan guys pag bumili ka ng brand new car, walang problema, dadrive ko lang siya, ganyan. Pero pag bahay, di ba, parang iisipin mo, walang problema kasi bago ang window, bago lahat, ganyan. Pero guys, hindi. Nagkamali kami kasi na-realize namin ni June na dapat pala, nung pagkaka-turn over sa amin ng bahay, dapat pala nag-hire din kami ng private na inspector sa side namin para i-check lahat kung merong na-miss or merong dapat gawin pa, dapat ganun. Kasi ang inspector nila, syempre, pabor sa kanila. Pipirmahan lang nila ng right away, kahit na hindi naman siguro nila inspection, pipirmahan lang nila para tapos na ang documentation. Parang ganun. Yun ang naisip namin guys. Yun ang mali namin. Kaya ina-advise ko sa akin sarili kung sakali man bibili man uli kami ng bahay, brand new man yan or used or second hand na bahay, yun, i-consider namin na kahit brand new house pa ang bilhin namin ulit sa susunod, kailangan namin magpa-inspection ng sarili namin talaga para alam namin kung mayroong na-miss. Kasi syempre yun nga, pag-inspector kasi nila, pabor sa kanila, ayaw nila ng masyadong cheche-bureche. Pipirmahan natin and then kapag may nagreklamo, saka na lang gawin. Pag nagreklamo kami at mayroon pang dapat gawin, may mga back job sila, saka na lang gawin. Parang ganun. Ay nako, Diyos ko Lord. Ang hirap. Nakaka-stress. Pero at least naman, itong builder namin, although syempre frustration, din sila, stress din sila kapag may nagrereklamo, di ba? Pero kailangan nilang gawin kasi meron kaming warranty na hawak kung ano yung coverage ng bahay. Syempre, meron kami pinangahawakan kasi brand new house nga, di ba? So, at till 10 to 15 years ata ang mga warranty ng kung ano-ano dito. Maraming mga coverage. So, yan namang ginagawa nila ngayon. Coverage pa rin ng kung anong warranty na meron kaming hawak ngayon, di ba? So, ayun guys, no? Ulitin ko lang. 1 year na kami dito sa bahay ngayon. Lumipat kami nung nakuha namin yung bahay ng September 15. Actually, lumipat kami ng talagang full move kami dito. Nag-move in kami dito nung November 1st, something ganyan. So, nag 1 year na kami dito. Kaka 1 year lang namin. At ayun nga ang nangyari. Until
makita mo yung tumira ka dito talaga ng matagal ng 1 taon, doon lalabas kasi kung ano ang mali. 'Di ba? Magagamit mo yung halimbawa kumbaga sa sasakyan, pag ginagamit mo ng ginagamit, doon mo mapapansin na may mali or kailangan higpitan ang tornilyo, ganun ba? Ay nako. So ayun guys, no. Sabi nila 3 hours daw nilang gagawin yan ngayon. Kasi malaki yung fill upan nila eh. Kaya nakaganito ako guys, pag umakyat ako sa taas, kailangan kong nakamas kasi nga insulation yung nilalagay nila, maalikabok. So after nilang gumawa ngayon ng insulation, magpapa cleaning ng vent. Anong tawag doon? Yun, basta magpapa-cleaning kami ng bahay after nilang gawin yan. Yung sa machine or sa lahat, para lahat ng vent na pinasukan ko ano mang mayroon na pumasok na alikabok doon, kailangan siyang malinis. At siguro magje-general cleaning din kami ni June this week kasi hindi guys kami pwedeng may alikabok sa bahay at hindi kami pwedeng may something sa bahay kasi meron kami Ate Miles. Otherwise, 'di ba? Alam naman natin si Miles merong issue sa kanyang breathing. So, like every day, map kami vacuum, ganyan. Tapos yung mga window sill, mga palapaladpad na ganyan, lagi naming nililinis. Kaya, guys, hindi rin kami masyadong talagang magamit yung maraming gamit. Kasi pag maglinis kami ngayon, all the way lang. Isang pasada lang na ganyan, vacuum, ganyan. Kasi kapag marami rin kaming gamit, ang hirap maglinis. So, ayun guys, no. Magkakaroon ka ng lesson learned sa amin to. Na siguro in the next future, in the future, yun nga, kung bibili kami ng bahay ulit, ma-use man yan or second hand na bahay o lumang bahay, tapos brand new na bahay, kailangan na magpa-inspection yun. Aral namin ngayon. Siyempre, sa pagkakamali mo naman guys, doon ka matututo eh. Hindi ka naman matututo until ma-realize mo na mali ka. So yun guys, no, maraming salamat. Ngayon ay medyo nakakahinga-hinga na ako ng maayos kami June. Medyo nakahinga-hinga na rin kami ng maayos. Makakakain na rin kami ng maayos. Kasi at least nire-resolve na, nasusolusyonan na yung problema, nasusolusyonan na yung issue doon sa aming ceiling. Girl, hindi basta-basta magkaroon ng bahay. Kaya kailangan namin talagang ingatan kahit anong pag-iingat mo. Pero kung sila naman ang nagkamali, di ba? Ayun. So, ay nako. Tinatawa-tawa ko lang kasi yung mga Filipino naman, kapag may problema, kailangan itawa lang ng itawa. Hindi natin pwedeng seryosohin kasi may stress tayo. Kailangan nating gaanin na lang kung anong problema, di ba? I-divert na lang natin yung isip natin sa ibang bagay. Pero syempre, at least habang na-divert mo yung isip mo sa ibang bagay, ayan, may solusyon naman na. Huwag natin masyadong seryosohin, guys. Ano lang yan, merong katapat na solusyon lahat ng problema. So yun, hintayin namin kung matutuyo yung watermark dun sa taas. And then inform namin sila kung kailangan i-retouch yung pintura. So ayun guys, no. Masaya pa rin ako kahit papaano. Yung mga problema naman na kaya naman solusyonan. Yan naman ay mga panandali ang problema, hindi naman yan long term na problema. At least sa susunod sana hindi naman na ganito kalaki ang problema na mangyayari pa dito sa bahay. Mahirap yung furnace na sira in the middle of the yung winter time. Yun ang mahirap. Yung mahirap maghanap ng tao na alam mong busy sila. Naranasan kasi namin yan guys yung furnace namin doon sa kabilang bahay, syempre lumang bahay, nag-breakdown siya ng February at yun yung kasagsagan ng -45, feels like na -45. Ngayon di tumawag sa mga furnace, mga heating company, wala kami makuha kasi nga busy sila, marami nag-shutdown. So dito guys sa Alberta, hindi biro ang winter. Kaya ngayon nagpapanik kami, nafa-frustrate kami na yung insulation doon, insulation issue or malamig na kwarto
ay hindi pwedeng baliwalain. Kailangan mo talagang seryosohin kasi dito ang winter ay ikamamatay mo ang winter. Hindi ka pwedeng pa bonjing. Kailangan mo talagang aksyonan. So, ayun guys, no. Na-share ko lang ito guys, no, para sakali ma-share ko rin kung ano yung mga problema na pwedeng sakali, wag naman sana mangyari sa inyo ay ganun din. Kung makaka-relate kayo, at least na-share ko na ganun, merong time na makakapulutan nyo rin ng aral tong nangyayari sa amin. So, yun guys. Okay. This was more or less like at the beginning. Okay. And that was because of the airflow. Okay. No, let me check now. You saw that video. Yes, I saw it a while ago. And this is the... yes, this is the completely area. Okay. Nothing, Nothing, Oh eh? my god, yeah. nowhere. Wow. Nothing in there. Zero insulation. Wow. Zero insulation. Yeah. Well, at the end, we can see the blocks, the insulation in blocks. Yeah. Oh my goodness, that's why You can still see the wires and everything in there. Yes. Yes. What we can see is the poly Oh, okay. and the humidity. Wow. Wow. Eh? That's completely wow. Yes. They didn't They didn't put anything. anything. Just the block. That's it. Yes, because the guy that came to this to do the blowing insulation Yeah. could not get that access to that place. Because it's very small access. Yes. Yes. Yes, I had to get on the Roll. back. Yeah. Yes. Look at Wow. this. This is the That's the moisture? yes, now. but freezed. Oh, it's ice now. Yes, between the my poly and the Drywall. drywall. Okay. That's why we can see this. Yeah, water Oh, marks it's now. also Yeah. water mass in there. Yeah, Dati. Oh, that's it's all true. ice. Yes, this is a union between two sheets. Oh yes, the connectors. Yes, Yes. and the guys that installed the drywall use this wood in order to attach. Yes. So that's why it is wet. Something that I couldn't understand is why this pipe is leaking. Oops. Yes. So I cover with the blowing because probably there is. Is that from the exhaust upstairs? Yes, probably is from the dryer. Dryer. And that's why it's getting what is cold. So Oh, yeah, yes, it creates. Yes, that's true. I don't remember the word. The same water leaking from here to this point, and now it's like That's the this. finished. Yeah, that's a finished product. Finished one. Okay. Yes, we have the mark, so everything is Filled flat. Yeah, everything's Thank filled you up. for that. Thank you. This is the other side, the same, until the end, and we can see the pipe Yes. cover. Oh my goodness. Wow. And This that one is like here On that side? in the open, Yeah. in front of the window. Dun sa... It's too low. too low. Eh? It's only 9. Yes, and now it's too high. Okay, that's good. All the way, Oh, wow. all the front, and that's it. I forgot to take pictures from this this one. area, but It's I all good. refill. Okay, refill. that's good. That's good. Thank you. Okay, my gosh. Thank you so much. Kikita nyo ang daming dumi ngayon. Maraming kalat. Ayan. So, magpapaano ako. Magpapaano kami ngayon ng cleaning ng bahay. So, di ba? Ang laki, ang saya. Ang laking work. Yun, ganun ang mahirap. Malaking trabaho. Sa halip na nag-enjoy ako, so ayun yung truck nila guys. Winter time na, kaya
tingnan natin. Ha? Oo, nakasara na. Ang daming kalat, honey. So, anong sabi nila sa garage? Hindi daw. Okay lang. Basta walang moisture. Walang moisture ba doon? Ang sitwasyon doon sa garahe. Iba, pero may insulation din doon. So, ayun guys. Daddy, bigyan mo silang pang Tim Hortons, han. Ayaw, wala akong pera dito. Ha? Wala akong pera dito. Bigyan natin sila ng pang Tim Hortons nila. Wala akong pera dito. Nasaan yung isa dito? Meron ako dito. Okay guys, wait lang ha. Maraming salamat naman sa kanila kasi wala naman 3 hours na wait lang guys. So, ayun guys, no, kung naririnig nyo, maingay si vacuum kasi naglilinis na si June sa taas. Mamaya maglalampaso naman kami. Siguro kakain muna ako ng lunch. At least, nakaluwag-luwag na sa aking puso, nakaluwag-luwag na ang aking isip na okay na at nasolusyonan na. Pero, titingnan pa rin namin kung okay. After 3 days or after 2 days, titingnan namin, tatawagan namin sila kung okay na. Pero feeling namin, yun yung talagang pinaka-problema. Feeling ko ay okay na. So, ayun guys, no. Grabe. At least na, alam mo yung nabunutan ka ng tinik sa dibdib mo na ang laki ng iniluwag ng dibdib mo, tapos yung pakiramdam mo parang ang sarap na pakiramdam mo. Sa gabi makakatulog na kami ng maayos, tapos makakain na kami ng maayos kasi kaninang umaga sa totoo lang hindi kami nakakain ng maayos ni June kasi iniisip namin kung tatawag na lang ba kami ng heating company, papacheck na lang ba namin ng privately na magbabayad na lang ba kami ng titingin, papaayos ba namin, papafix na lang ba namin sa ibang heating company na hindi sa builder. Pero kasi guys, hindi rin kami basta-basta pwedeng pumunta doon sa mga private na heating company nag-aayos ng mga insulation na ganyan. Kasi guys, itong bahay kasi brand new, 'di ba? Kapag pinagawa namin siya sa ibang company na hindi doon sa builder at nagkamali, mabuvoid ang aming warranty, mabuvoid yung aming insurance, mga ganyan-ganyan. Yung iniisip namin guys, kung totoo yun na iniingatan namin na ma-void yung aming mga insurance kasi, di ba? Kasi pwedeng itanggi ng builder na bakit hindi nyo ako hinintay, bakit hindi nyo muna pina-check sa amin, bakit gumawa kayo agad na aksyon na ganyan ang ginawa. So, it's your fault, bahala kayo sa buhay mo. So, ayaw naman namin mangyari kasi lahat naman, ito namang alam ko itong bahay namin kaya ay covered pa ng mga warranty. So, ayun guys, no. At, marami kaming gagawin ngayon guys, sa totoo lang. So, si Mama, katatapos lang din kumain. Ma, ginagawa mo? Bossing na flip. Oh. Natatawa mo sa'yo. Si Mama kasi English speaking eh. Okay na. Social siya eh, di ba? Social. Yeah. Love na love ko si Mama eh. Kasi, vibes sila ni Ashton sa English yan. Kaya si Mama na-treat ang kanya. Natututo ako sa ako. Yeah. Oo. Ano pa si Mama makapag-call center pa sa English yan. O, di ba? Ilan ako na Mama? 76 and English. Diba? English speaking. 76 years old. So yun guys, maraming salamat ha. At dun sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. At na-appreciate ko kayo ng sobra. Please subscribe pa po dun sa mga bago dito sa aking channel. Please subscribe po. At napakalit pa ng channel ko. At na-appreciate ko ng sobra yung mga nanonood, ganyan. At God bless everyone. Ingat lagi. Bye. Loveless Castillo. Bye.